Madilim ang paligid. Tanging ang liwanag mula sa screen ng cellphone ang nagbibigay ng ilaw sa mukha ni Maya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa pinakamalabong liwanag ng bumbilya na natatanaw niya mula sa kinilalagyan niya. May 1 milya ang layo. Dali-dali niyang denial ang 911. Nilagay niya ang telepono sa kanyang tenga. Sagutin niyo. Parang maawa niyo na. Sagutin niyo. Biglang naputol ang pag-ring. Walang automated voice. Walang standard na pagbati mula sa pulisya. Tanging static at isang malalim na paghinga. Hello? 911? Tulungan niyo ako. May umahabol sa akin. Hindi mo ka na mapalayo dyan. Ha? Anong sabi mo? Pulis ba to? Kailangan ko ng tulong. Pumunta ka sa lumang kabilya sa dulo ng kalsada ng San Roque. Tumakbo ka na bago ka pa nila maabutan. Tumakbo si Maya sa madilim na kalsada. Walang street lights. Tanging ang liwanag ng buwan ang gabay niya. Hinihingil siya habang hawak ng mahigpit ang kanyang cellphone. Nagsimula ang mga kaibang ingay mula sa paligid. Napahinto si Maya. Lumingon siya sa paligid. Sa ibaba, malapit sa isang punso, may gumagalaw na maliit na anino. Isang maliit na bato ang tumama sa sapatos niya. Nakita niya ang isang matalim na pares ng mga matang nakatingin mula sa damuhan. Duwende. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Binilisan niya ang paglalakad na halos nauuwi sa pagtakbo. Namalikmata lang ako. Namalikmata lang ako. Namalikmata lang ako. Habang lumalayo siya, isang matapang na amoy ang pumuno sa hangin. Napahawak si Maya sa kanyang ilong. Amoy ng matapang na tabako. Pag-angat ng kanyang paningin, napansin niya ang isang napakalaking puno ng balete. Sa pinakatoktok ng malalaking sanga, may 2 malaking pulang mata na nagliliwanag. Isang makapal na usok ang bumuga mula sa itaas pababa sa kanya. Kapre. Tulong! Tulungan niyo ako! Nakarating si Maya sa dulo ng kalsada. Isang inabandon na at sirang kapilya ang bumungad sa kanya. Giba ang bubong at nababalot ng mga baging. Pumasok siya sa loob, hinihingal, pawis na pawis at umiiyak. Nandito na ako! 911! Police! May tao ba rito? Katahimikan. Walang mga pulis, walang tao, walang naghihintay sa kanya. Sa gitna ng sirang altar, may isang maliit na gasera na nag-iisa at nagliliwanag ng mahinang kulay dilaw. Lumapit si Maya sa gasera, kinuha niya ang cellphone niya. Walang signal. Biglang namatay ang hangin, nawala ang tunog ng mga insekto. Nandito ka na, nandito ka na. Nandito ka na, nandito ka na. Nandito ka na. Nandito ka na. Lumingon si Maya sa likod. Namatay ang ilaw sa gasera. Nabagsak ang kanyang cellphone. Ang huling narinig ay ang matinis niyang pagtili bago binalot ng dilim ang buong paligid.